dito sa Papa Dudut. Isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig at nakasubaybay sa iyong YouTube channel. Ako si Jaime, nasa 50 anyos na ako at kasalukuyang nakatira dito sa Taytay, Rizal. Marami akong gustong ikwento sa inyong programa pero naisip ko sa huli na ikwento na lamang sa inyo ang aking kakaibang karanasan na kung ikikwento ko sa iyo ng harapan ay hindi ka maniniwala. Ganoon pa man, marami na akong napakinggang mga horror stories sa inyong YouTube channel. Kaya naisip ko na ito na lamang ang aking ibabahagi. Sisimulan ko noong besperas ng Pasko noong 2008 sa aming probinsya sa Isabela. Doon kami nagpasyang mag-celebrate ng Pasko kasama ang aking ina, asawa at mga anak, at iba pang mga kamag-anak. Naging tradisyon na sa amin na kapag Pasko ay todo palamuti kami sa loob man o sa labas ng aming ancestral house. At noong 2008 ay espesyal dahil yon ang taon kung saan ay sari-saring swerte ang dumating sa amin. Una na dyan ang pagkakapanalo namin ng jackpot sa loto na nagkakahalaga ng 90 million pesos. Tapos na-promote pa ako sa aking trabaho. Malaki din ang negosyong pinamahalaan ng aking ina tapos ay nabili pa niya yung lupang matagal na niyang inaasam na mabili. Alas 5 ng hapon ng besperas ng Pasko ay abala sina mama at asawa kong sila ni sa pagluluto para sa Noche Buena mamayang alas 12. Habang ako naman ay labas-pasok sa bahay dahil inaayos ko ang mga ihawan at mga mesa at upuan na gagamitin namin mamaya. Balak kasi namin ay outdoor celebration. Natatanaw ko naman sa hindi kalayuan ng mga kapitbahay naming nagsisimula ng mag-inuman sa kanilang bakuran habang nagpapatugtog ng Christmas songs. Samantala'y tinawag ko naman ang aking mga anak na lalaki para tulungan ako pero walang nag-response sa kanila. Nanonood kasi ng TV si Patrick habang naglalaro naman ng computer si Carlo. Ang mga anak ko namang babae ayon nasa sala din pero kausap nila mga boyfriend nila sa phone. Napailing na lamang ako imbes na magalit. Ayoko kasing masira noon ng Christmas spirit at sa kasalanan ko rin kung bakit naging tamad ang mga anak ko. Masyado kasi naming sinunod ni Lani ang layaw ng mga anak namin kaya na-spoiled ng husto. Buti na lamang at dumating si Mang Indon, ang katiwala namin sa ancestral house. Dahil sa wala na siyang pamilya, kami ang kasama niya kapag nagse-celebrate kami ng Pasko at bagong taon. Agad niya akong tinulungan sa aking ginagawa kaya natapos namin ang dapat tapusin ng 1.5 oras lamang. Alas 9 pasado na nang matapos sa pagluluto sina Mama at Lani. Sa wakas ay makapagpapahinga na rin ako. Napagod ako sa pagluluto, ang wika pa ni Mama. Pagkatapos noon ay nilagay na nila sa mesa ang mga pagkain at tinakpan. Lumabas na rin ang mga anak ko sa hinanda kong upuan at mesa sa aming mga bakuran. At doon ay pinagpatuloy ang pagsa-cellphone. Inutusan ko naman si Carlo na bumili ng mga case ng beer sa tindahan at himalang pumayag ito. Agad kong inabot sa kanya ang pera at dali-dali siyang umalis. Samantala after magluto ay doon muna naghintay sina Mama at Lani sa sala habang hinihintay ang pagpatak ng alas 12 ng madaling araw. Nanonood muna sila ng DVD noon para malibang. Habang ako naman ay tumambay muna sa labas. Kasama ng aking mga anak na noon ay abala pa rin sa pakikipag-text. Mamayang kaunti ay lumabas na rin si Mang Indon at nakipagkwentuhan sa akin.
Mamayang kaunti ay may kumatok sa aming gate at dahil mababa lamang ito ay natanaw namin siya. Babae. Pero hindi ko maaninag ang muka dahil madilim sa kinakatayuan niya. Sa kabilang banda si Mang Indo na ang nagbukas ng gate at pinapasok niya sa loob ang babae. Lumapit sa akin ang babae at doon ko napagtanto kung sino siya. Walang iba kundi si Larissa, ang anak ko sa una kong asawa. Napatingin din kay Larissa ang mga kapatid niya ang kani-kanina lamang ay busy sa pagte-text. Maski ang asawa kong si Lani ay napalabas na rin ng bahay para lumapit sa amin. Larissa, ikaw pala. Wika ko sa aking anak. Hindi ko siya ine-expect na pupunta sa amin kasi mahigit 10 taong ko na rin siyang hindi nakikita. Pero kahit na maraming taon na ang lumipas ay hindi pa rin masyado nagbabago ang kanyang itsura. Nakatitig lamang sa akin noon si Larissa at walang reaksyon. Samantala'y pinaupo naman siya ni Jancel malapit sa kanyang tabi na siyang pinaunlakan naman ni Larissa. Hindi pa rin kumibo si Larissa noon pagkaupo. Kinamusta naman siya ng mga anak ko pero tipid ang kanyang mga sagot habang hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kaunting galit sa akin dahil sa ginawa ko noon sa kanyang ina. Papadudot na numbalik sa akin ang mga ala-ala ng nakaraan. Una ko naging asawa ang nanay ni Larissa na si Guada. Bagamat hindi kami kasal, itunuring ko siyang asawa ng halos 7 taon. Pero dumating sa buhay ko si Lani kaya nagbago ang lahat. Hiniwalayan ko si Guada para pakasalan si Lani. Siyang kinagalit noon ang una kong asawa. Hindi po naging madali ang relasyon namin ni Lani dahil palaging nanggugulo si Guada sa amin. Papadudot halos 10 taon niyang ginawa yun sa amin. At may pagkakataon pang ipinakulam niya ang asawa ko sa kamag-anak niyang eksperto sa pangungulam. Dahil dito ay nagpasya kami ni Lani na umalis at magpakalayo-layo. Maiwasan lamang ang gulong hatid ni Guada. Kaya naman laking gulat ko nang dumating si Larissa sa aming bahay. Bakit siya nandito? Inimbitahan ba siya? Inis na wika ng asawa ko sa akin. Hindi rin masaya mga anak kong sina Patrick at Mika na makita ang kanilang ate. Si Jancel naman, bumalik sa kanyang cellphone dahil tumawag noon ang kanyang boyfriend at iniwan muna kami saglit. Pinaupo ko naman si Larissa at binigyan ng makakain. Nakita niyang gutom na gutom ang anak. Pasensya na ha, nagugutom talaga ako. Pagsasalita ni Larissa habang kumakain. Patay gutom, mahinang sinabi ni Mika. Buti na lamang at hindi yon pinansin ni Larissa. Ayos lang anak, kumain ka lang, ang sabi ko sa aking panganay. Sa totoo lang ay hindi gusto ng asawa kong si Lani si Larissa at gusto na niyang paalisin ang anak kong ito kay Guada. Pero pinigilan siya ng aking ina. Dito ba siya magpapasko? Tanong ni Lani sa akin. Oo, mabilis na sagot ni Larissa sa aking asawa. No way, padabog na sinabi naman ni Mika. Ayos lang para may tagahugas tayo ng pinggan at magligpit ng mga kinainan natin. Sarkastikong singit ni Patrick. Hoy babae, magkano ba ang gusto mo? Doon ka na lang matulog sa iba. Inis na pinagsabihan ni Lani si Larissa. Teka lang, uminahon nga muna kayo. Ngayon ko lang ulit makakasama ang anak ko. Palag ko sa aking pamilya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Lani. Kahit ngayon lang sweetheart, pakiusap ko pa sa kanya. Oo nga, tsaka napagod ako sa biyahe tapos papawiin niyo ako, sabat ni Larissa sa pinakasarkastiko niyang boses. Nainis si Lani sa mga sinabi ni Larissa at akmang hihilahin pero pinigilan ko ang aking asawa. Sweetheart, kahit ngayon lang please. Wika ko na may paglalambing. Pumayag lamang si Lani sa gusto ko. Sige, papayag ako. Basta ngayon lang at ayaw ko nang makita ulit ang babaeng yan sa mga ganitong okasyon. Ang sabi ni Lani sabay lakad papasok ng bahay.
Napabuntong hininga na lamang ako at lumapit at kinumusta siya at ang kanyang ina. Sinabi naman ni Larissa na matagal nang patay ang nanay niya. Tinanong din siya kung saan siya ngayon nakatira. Sa Caloocan, sa maliit na apartment, parehong nakatingin ng masama kay Larissa sina Patrick at Mika. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan ay nag-decide muna akong pumasok sa loob ng bahay para puntahan ang aking asawa sa aming kwarto. Nakita ko siyang nakahiga habang hawak ang cellphone. "Sweetheart, galit ka ba?" Wika ko kay Lani. "Mamayang 12:00 na ako lalabas para hindi makita ang mukha ng babaeng yon at para naman makapag-bonding kayo mag-ama. Yan naman ang gusto mo, hindi ba?" May pagtatampong sagot niya sa akin. "Sweetheart, huwag ka nang magalit. Ngayon lang naman eh." Paglalambing ko sa aking asawa pero hindi niya ako pinansin. At sa halip ay bumangon siya at inayos ang DVD player at nanood ng pirated copy ng isang Korean drama na kung hindi ako nagkakamali ay may pinamagatang Princess Hours. Kaya nag-decide na akong buwaba para lumabas pero nagulat ako nang makita ko nakatayo si Larissa sa dining table habang tinitignan ang mga handa naming ulam. "Ang dami niyo namang handa pa?" Seryosong wika ni Larissa sa akin. "Kami ni Mama, hindi namin to naranasan. Tinapay at keso lang ang handa namin pero madalas tinutulugan lang namin ang Noche Buena," dagdag pa niya. Nakaramdam naman ako ng matinding guilt sa mga sinabing yon ng anak ko. Gusto ko siyang yakapin para aluin pero hindi ko magawa dahil malayo ang loob niya sa akin. Samantala ay dumating na si Carlo sakay ng isang tricycle at doon ay nilabas ang 4 na case ng beer. Nagulat si Larissa at nagtanong sa akin, "Pauubusin yung lahat ng case na yan?" Hindi naman ako agad nakasagot kaya si Mika na ang nagsalita. "Kaya naming ubusin yan. Bakit, gusto mo ba? Umiinom ka ba?" Sarkastiko pa niyang sabi. Umiling lamang si Larissa bilang sagot sa kanyang half-sister. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa akin na papasok ulit ng kwarto para magbanyo dahil tinatawag na siya ng kalikasan. Halos mag-iisang oras na pero hindi pa rin bumabalik si Larissa sa labas. Napansin namin yon at naging sentro ito ng biruan ng mga anak ko. "Hindi na lumabas sa banyo si Ate Larissa?" Wika ni Patrick. "Baka naimpatyo. Nakita mo naman kanina. Sumpak ng pagkain. Baka sa sobrang dami ng jebs niya, hindi na niya kinaya." Biro naman ni Carlo. Nagtawanan doon ng mga anak ko na obviously ay ayaw kay Larissa. Mamayang kaunti ay lumabas na si Larissa at umupo malapit sa mesang paglalagyan ng mga pagkain mamayang Noche Buena. Samantala papadudod sumapit ang 11:45 ng gabi ay nagpasya na kaming dalhin ang mga pagkain sa labas. Nagpatugtog din si Mika ng Christmas song sa aming mini component noon. At pagkalapag ng pagkain sa mesa ay agad na nagkuhanan ng paper plates. Ang mga anak ko at kanya-kanya sila ng kuha ng lumpiang Shanghai, fried chicken at cordon bleu. Ang mama ko naman ang nag-distribute ng mga inuming pineapple juice sa aking mga anak na minor de edad pa. Si Carl naman ang nag-distribute ng mga beer in bottles na nasa bucket na punong-puno ng yelo. At nagsimula na kaming kumain at mag-inuman. Pero hindi ko na malaya na si Larissa ay nakaupo lamang at pinagmamasdan kami. Samantala'y bigla ko naalala si Lani kaya inutusan ko si Mang Endon na tawagin ang asawa ko. "Ano, kailan ka pa aalis, Ate Larissa?" Nakasimangot na wika ni Patrick. Saka ko lamang naalala si Larissa at inalok ito ng pagkain. Pero umiling ito at nagsabing busog pa siya. Si Mika naman ang nagsalita pagkatapos. "Ano ate, pagmamasdan mo lang kami dyan. Kung wala ka nang gagawin, umalis ka na." Pabalang nasabi niya dito. Dahil sa asal ng anak ko ay agad ko silang sinita. Pero laking gulat namin nang marinig namin ang sigaw ni Mang Indon sa loob kaya agad pumunta kaming lahat sa kwarto ni Lani.
At doon ay tumambad sa amin ang walang buhay na katawan ni Lani. Nakatali ang leeg at nakasabit sa itaas ng ceiling fan ng aming kwarto. Lahat kami ay napasigaw sa takot, lalo na ang aking mama. "Lani!" Nanlulumo kong wika nang makitang nakabigti ang asawa ko. Agad namang lumapit si Mang Indon at Carlo para ibaba ang bangkay ni Lani. "Ma'am!" Naiiyak na wika ni Jancel at Mika. Pagkatapos may baba ang katawan ni Lani at maihiga sa kama, ay agad na lumapit at niyakap ng mga anak ko ang bangkay ng kanilang ina. "Sinong may gawa nito?" tanong pa ni Patrick. Pero nagulat kami nang marinig namin ang pagtawa ni Larissa, kaya pumunta kami sa sala para kumprontahin siya. Nadatnan naming nanonood ng TV si Larissa. "Bakit ka ba tumatawa dyan?" sigaw ni Mika. "Yung pinapanood ko nakakatawa," sagot pa ni Larissa. Balita yung pinapanood mo sagot naman ni Jancel. "Teka lang, may kinalaman ka ba sa pagbigti ni Mami?" Kumpronta ni Mika sa kanyang ate. Tumingin si Larissa sa kanila at ngumiti na parang demonyo. Kaya sinugod ni na Jancel at Mika si Larissa at sinabunutan, pero agad ko silang inawat at pumagitna. "Dad, pinatay niya si Mami," ang sabi ni Mika sa akin. Tumingin naman ako kay Larissa. "Totoo ba?" Tumayo naman si Larissa sa kanyang kinakaupuan. Kasabay naman noon ang pagkamatay ng kusa ng TV at papatay-patay sinding mga ilaw. Lumakas din ang hangin sa loob ng bahay na siya naming kinagulat. Sinira ng babaeng yon ang buhay namin ni Nanay. Namatay si Nanay dahil sa pangangabit niya. Nararapat lang din na mamatay siya, sigaw pa ni Larissa. Lalapit sana sa akin si Larissa pero hinila siya ng aking mama. Pero binuhat lamang siya ni Larissa sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang leeg. Nanginginig ang buong katawan ni Mama at malalagutan na ng hininga. Lumapit naman si Carlo para saklolohan ang kanilang lola, pero biglang nanginig ang buong katawan niya at nagsimulang labasan ng bula ang kanyang bibig. "Umiepekto na ang aking pangungulam sa inyo," malademonyong wika pa ni Larissa. Samantala, tutulungan sana ni Mang Indon ang amo niya nang biglang kinumpas ni Larissa ang kanyang kamay. Kusang nabali ang lieg ni Mang Indon at parabang binali ito ng isang unseen force. Pagkatapos noon ay tuluyang binali na rin ng anak ko ang lieg ng kanyang sinasakal na lola. Napaatras si Patrick at napasigaw naman si Mika. Tumingin si Larissa kay Jancel at biglang nangisay ito at biglang bumula ang kanyang bibig. "Anong ginawa mo sa mga kapatid ko?" Kumpronta ni Patrick, pero maski siya ay nangisay din kinalaunan at bumula ang kanyang bibig. "Nagkamali ka ng niloko mo pa. Dahil lahi kami ng mga mangkukulam. At ayan ang ganti ko sa ginawa mong pag-aabandona sa amin." May galit na wika ni Larissa sa akin. "Larissa, tama na!" sigaw ko sa kanya. Pero napasigaw ako nang pati si Mika ay nangisay at bumula na rin ang bibig. "Anong ginawa mo?" Hysterical kong wika sa aking panganay. "Simple lang. Kinulam ko kayong lahat. Kasama ng asawa mo. Habang nasa banyo ko kanina, kinulam ko ang kanyang isipan. Kaya siya nawala sa sarili at nagbigti sa ceiling fan." Hindi naman ako makapaniwala sa aking naririnig mula kay Larissa. "At yung nangyayari ngayon sa buong pamilya mo, nangingisay at bumubula ang bibig hanggang sa malagutan sila ng hininga, ay parte din niya ng kakayanan ko sa pangkukulam." Pagpapatuloy pa niya. "Huwag kang mag-alala pa. Susunod ka na sa kanila," aniya. Nanginig naman ang buong katawan ko sa takot, pero sinubukan kong magmakaawa sa kanya. Naihinto na ang kanyang ginagawa. "Walang magiging happy ending sa story mo. Gaya ng nangyari sa amin ni Nanay," sigaw sa akin ni Larissa. Mamayang kaunti ay kinumpas ulit niya ang kanyang kamay at kusang nabali ang mga buto ko sa binti at paa. Napasigaw ako noon sa sobrang sakit.
Nagbago na ang isip ko. Hindi na kita papatayin pero sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad habang buhay. Ang wika pa ni Larissa. Merry Christmas pa. Pagkatapos ay tumawa itong lumabas ng bahay habang ako ay namimilipit sa sakit habang nakikita kong nakahandusay sa sahig ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ay walang mga buhay. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay nawala na ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa ospital at naroon ang mga pulis para hingan ako ng detalye sa mga nangyari. Tinuturing nilang masaker ang nangyari sa pamilya ko at namatay daw ang mga anak ko sa lason habang pagbali naman sa leeg ang kinamatay ni Mama at Mangindon. Suicide naman ang tinuturong sanhi ng pagkamatay ni Lani. Doon ay ikinuwento ko ang lahat sa mga pulis. Ng anak kong si Larissa ang may kagagawa ng pagpatay sa aking pamilya sa araw ng besperas ng Pasko. Nailagay noon sa wanted list ang aking anak. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahuhuli. May nagsabi naman sa akin na namatay daw ang aking anak bago pa mamatay si Guada. Nung una ay hindi ako maniwala pero nang ipakita sa akin ng taong yon ang litrato ng lapida ni Larissa ay hindi ako makapaniwala. Nauna pa lang namatay ang anak ko kesa sa kanyang ina. Pero sino yung Larissang pumunta sa bahay namin sa besperas ng Pasko? Hindi kaya isa yung multo o demonyong naganyong anak ko? Tapos ay naaalala ko na mga mangkukulam pala ang kanigwada. At nung nagli-live-in kami ay may naikwento sa akin siya noon na kaya raw niyang tawagin ang kaluluwa ng isang patay. Baka gumawa siya ng ritual para tawagin ang kaluluwa ni Larissa at inutusan niyang ipagiganti siya nito bago siya tuluyang mamatay. Ewan ko, Papa Dudut. Sobrang gulong-gulo pa rin hanggang ngayon ng isipan ko dahil ibang lumalabas na resulta ng investigasyon ng mga pulis sa aking nasaksihan. Ayon sa mga pulis, ang tunay na killer daw ay ang tricycle driver na naghatid kay Carlo noong pinabili ko siya ng mga case ng beer. Ayon pa sa investigador, ang target daw ng tricycle driver na yon ay si Mang Indon na inaakasahang may relasyon ito sa asawa ng driver. Tapos yung laso naman daw ay sinadyang nilagay daw ng aking asawa dahil noong panahong yon ay hindi ko alam ay may malaking utang pala si Lani at huli ko lang mabasa sa text sa kanyang cellphone na may nagbabanta na pala ng kanyang buhay. Magulo, Papa Dudut. Pero Papa Dudut, kahit ano pa ang lumabas sa investigasyon noon, isa lang ang pinapaniwalaan ko, na si Larissa ang pumatay sa aking pamilya dahil yon ang nasaksihan ng aking dalawang mga mata. Papa Dudut, eto lamang ang may babahagi ko sa inyo ngayon. Mag-isa na lamang pala akong nabubuhay sa panahong ito pero patuloy pa rin akong binabangungot na nangyari sa pamilya ko noong besperas ng Pasko. By the way, gumaling na rin pala ang aking mga paa na binali noon ng aking anak. Nakakalakad pa rin ako pero may katulong na akong saklay. Yun lamang, Papa Dudut, sana'y mapili po ninyong itampok ang aking istorya sa iyong programa. Aabangan ko po ito at nasa sa inyo rin kung paniniwalaan ninyo ang aking kwento o hindi. Maaring sa iba ay iisiping imahinasyon ko na lamang ang mga nangyari. Ngunit para sa akin ay totoo at malinaw kong nasaksihan ang lahat. Ang sa akin lang na ilabas ko na rin sa aking dibdib ang aking gustong sabihin. At nagsisisi na rin po ako sa mga pagkakasalang nagawa ko kina Guada at Larissa. Lubos na nagpapasalamat, Jaime. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Tried to take a picture of love. Didn't think I'd miss her that much. I wanna fill this new frame, but it's empty. Tried to write a letter in ink. It's been getting better. I think I got a piece of paper, but it's empty. It's empty. Maybe we're trying too hard. Maybe we're torn apart. Maybe the timing is beating our hearts. We're empty. And I even wonder if we should be getting under these sheets. We could lie in this bed, but it's empty. It's empty. Maybe we're trying too hard. Maybe we're torn apart. Maybe the timing is beating our hearts. We're empty. Oh, 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 oh.
bright, cold silver moon. Tonight alone in my room. You were here just yesterday. Slight turn of the head, eyes down when you said, I guess I need my life to change. Seems like some things just aren't the same. What could I say? I need a little more love than a little bit, 'cause every time I get stuck the words won't fit. And every time that I try I get tongue-tied. I need a little good love to get me by. I need a little more help than a little bit, like the perfect one word no one's heard yet. 'Cause every time that I try I get tongue-tied. I need a little good love to get me by this time. I stare up at the stars, I wonder just where you are. You feel a million miles away. I wonder just where you are. Was it something I said, or something I never did? Or was I always in the way? Was it something I did? Could someone tell me what to say to just make you stay? I need a little more love than a little bit, 'cause every time I get stuck the words won't fit. And every time that I try I get tongue-tied. I need a little good love to get me by. I need a little more help than a little bit, like the perfect one word no one's heard yet. 'Cause every time that I try I get tongue-tied. I need a little good love to get me by this time. I know it feels like again, don't wanna be here again. And we could help each other off the ground so we never fall down again. And what it takes I don't care, we're gonna make it I swear. And we could help each other off the ground so we never fall down again. I need a little more luck than a little bit, 'cause every time I get stuck the words won't fit. But every time that I try I get tongue-tied. I need a little good luck to get me by. I need a little more help than a little bit, like the perfect one word no one's heard yet. 'Cause every time that I try I get tongue-tied. I need a little good luck to get me by this time. I know it feels like again, don't wanna be here again. And we could help each other off the ground so we never fall down again. And what it takes I don't care, we're gonna make it I swear. And we could help each other off the ground so we never fall down again. Hey, you, I know I'm in the wrong. Time flies when you're having fun. You wake up, another year is gone. You're 21. I guess you wanna know why I'm on the phone. It's been a day or so. I know it's kinda late, but happy birthday. Yeah, yeah. I know you hate me. Yeah, yeah. Well, I miss you too. Yeah, yeah. I know it's kinda late, but happy birthday. So hard when you're far away. It's lame, but I forgot the date. I won't make the same mistake. I'm so to blame.
happy birthday. Yeah, yeah, whoa. I know you hate me. Yeah, yeah, whoa. Well, I miss you too. Yeah, yeah, I know it's kinda late, but happy birthday. It's not that I don't care. You know I'll make it up to you. If I could, I'd be there. Yeah, yeah, whoa. Yeah, yeah, whoa. Well, I miss you too. Yeah, yeah, I know it's kinda late, but happy birthday. Yeah, yeah, whoa. I know you hate me. Yeah, yeah, whoa. Well, I miss you too. Yeah, yeah, I know it's kinda late, but happy birthday. To you. She calls me baby, then she won't call me. Says she adores me, and then ignores me. Jenny, what's the problem? She keeps her distance and sits on fences, builds up resistance and builds defenses. Jenny, what's the problem? You leave me hanging on the line every time you change your mind. First you say you won't, then you say you will. You keep me hanging on, and we're not moving on or standing still. Jenny, you got me on my knees. Jenny, it's killing me. She needs her own space. She's playing mind games. Ends up in my place, saying that she's changed. Jenny, what's the problem? I'm trying to read between the lines. You got me going out of my mind. First you say you won't, then you say you will. You keep me hanging on, and we're not moving on or standing still. Jenny, you got me on my knees. Jenny, it's killing me. It's killing me. It's killing me. Jenny, first you say you won't, then you say you will. You keep me